Alam ko may mga ilan dito na hindi lang gano'n ang ginagawa, kundi alam ko ilan sa atin dito inaalok ng Lord. Ilan sa atin dito we're passing through shaking, hindi lang sa finances, maaring sa relationship, maaring sa asawa, partner sa buhay, maaring sa mga anak, maaring sa trabaho. Kaya pwede ngayong hapon, hallelujah, kasi ubos na rin naman yung lakas natin eh. Ubos na yung alam nating solusyon eh. Sa kakayug-yug nga, taas kamay ka na eh. Lord, wala na akong talagang magagawa. Lord, suko na talaga ako. Kaya pwede ngayong hapon, suko natin lahat sa kamay ng Lord. At gaya ng sinabi ko kanina, walang pagsubok na ibinigay sa bawat isa sa atin na higit sa ating makakayanan. At ang Diyos ay tapat na siyang magbibigay ng kalunasan sa lahat ng ating mga hinarap. Kaya ngayong hapon ito, kapatid, kaibigan, place everything in the hands of God. At ako naniniwala, walang imposible si Lord. Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Ang iniikayat lang ng Diyos ngayong hapon, magpakatatag ka sa pananampalataya mo. Huwag kang matinag. Dahil bakit? Matapos ang ulan, sisikat ang araw. Matapos ang taglamig, tag-init. Matapos ang tagtuyo, matapos ang tagtanim, tagani. Maaring sa kapanahon ng ito, kapatid, your life is passing through a season. Season of shaking, season of drought, season of brokenness, season of testing your faith. Kumapit ka sa kamay ng Lord. At lalo tigit ngayong hapon, ang pinakasentro ng mensahe ni Pablo, hindi lamang sa mga taga-Korinto, kundi sa bawat isa sa atin. At sabi ng Lord, magpakatatag ka. Ibayan mo ang iyong loob. Kasi ngayong hapon, habang inilalatag mo lahat sa kamay ng Diyos, sabi nga ng Lord, hindi ako bulag para hindi makita. Hindi maiksi ang aking kamay para hindi maabot. At hindi ako bingi para hindi marinig ang iyong daing. Ako na Diyos ang may kakayanang gumawa ng higit sa iyong inaasahan. Kaya pwede ngayong hapon, kapatid, kaibigan, it's between you and the Lord. Just have it, your preoccupation, yung mga plano mo, yung mga gusto mong gawin. Kasi wala naman talaga nakakaalam ng bukas eh. Sabi nga ng Bible, tayo ang nagpaplano, sa kaduluduluhan, ang Lord pa rin ang nagpapatupad ng lahat. Dahil kung hindi kalooban ng Diyos, it will not happen. At kung kalooban ng Diyos, ang Lord ang nakakaalam ng perfect timing kung kailan. Kaya ang encouragement ng Lord sa bawat isa sa atin ngayong hapon, magpakatatag ka, huwag kang makina, at lalo tingin, magpatuloy sa pananampalataya. Bakit? Ang Diyos tapat at tatapusin ng Diyos anumang kanyang inumpisan sa ating mga buhay. Kaya kapatid, kaibigan ngayong hapon, just release everything to the Lord, to the hands of God. Yung mga plano mo para sa mga anak mo, yung gusto mong mangyari sa pamilya mo, even your investments, yung mga gusto mong negosyo, kung anong plano mo. At iba dito sa atin, they're undergoing shaking sa relationship. Ang iba, shaking pagdating sa health. Ang Diyos, sabi niya,
I will never leave you nor forsake you. I am the God of yesterday, today, and forever. The God who will be with you until the end of times. Hallelujah. Can we raise both our hands as we close our eyes and bow our hands and we will pray? Hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, sa hapong ito, ako'y buong pusong nagpapasalamat. Kami buong pusong nagpapasalamat, O Lord God, dahil sa pamamagitan ng sulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto, inaari namin kami ang napapatungkulan ng sulat ni Pablo. Na minsan pa'y kami yung hinihikayat, kami, O Lord God, ay yung kinakausap upang kami magpakatatag, huwag matinag, magpatuloy sa pananampalatayang pinagkaloob mo, Panginoon. At lalating ito, Lord God, Lord, alam mo ang heart's desire ng bawat isa. Kaya, Panginoon, sa mga palad na ito, inire-release namin sa iyo lahat, O Lord God. All worries, preoccupation, sakit karamdaman, kakulangan, broken relationships, Panginoon. Ano man ang bigat, ano man ang aming mga pinagdadaanan, ano mang shaking, Panginoon, nire-release namin sa iyong mapagpalang kamay ang lahat. And we know and we believe, O Lord God, na sa taktang panahon, in the same hands, Lord, idadaloy mo ang katugunan, idadaloy mo ang kasagutan, idadaloy mo ang pagpapala, biyaya in this same hands. Para, Panginoon, mapatunayan namin sa aming mga sarili na ikaw na Diyos, tapat sa iyong mga pangako. Kaya, Lord God, sa hapong ito, sa buhay ng bawat isa, nang may kagalakan sa aming mga puso, inaangkin namin, Panginoon. We grasp everything. We take hold of everything, Panginoon. Inahawakan namin, inaangkin, kinukuha yung kaloob na tinadaloy mo sa mga palad na ito. And Lord, we declare, hallelujah, na si tinagdamong panahon, Panginoon, at pagkakataon, ang sabi mo, Lord God, faith is the substance of things hoped for. Wala pa man sa aming mga kamay, subalit kami naniniwala at nananampalataya, Panginoon, na sa oras na ito, sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya, idinadaloy mo na. Hallelujah. And Lord, special prayer sa mga kapatiran, lalo tingin ito, Lord God, sa buhay ni Kuya Arnold, is presently in the hospital. Panginoon, kami naniniwala at nananampalataya ang kumpletong kagalingan ng idaloy mo sa kanyang buhay. O Lord God, kami naniniwala at nananampalataya, O Lord God, na yung pangako nyo in Isaiah 53. Hallelujah. Verse 3, O Lord God, na dahil sa iyong mga latay kami pinagaling, Lord, mula sa kanyang ulunan hanggang sa kanyang talampakan, sa oras na ito, habang siya, O Lord God, ay nasa hospital bed, Lord, release forth healing mula sa kanyang ulunan hanggang sa kanyang talampakan. And Lord, kami nagdideklara anumang nasirang cell sa kanyang body, Lord, sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng aming pananampalataya, inuutusan namin mag-regenerate. Hallelujah. At lalo tingin po, Lord God, ang kanyang buong physical na katawan, Panginoon, magkaroon ng bagong lakas mula sa iyo in Jesus' name. Hallelujah. At kami nagdideklara, muli makakasama namin siya sa lugar na ito upang magkaisang magpuri, O Lord God, sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, dalangin namin sa buhay ni Sister Abby, ni Brother Leo, ni Seth, ni Julia. Panginoon, hallelujah. Sa pamilyang ito, alam namin, O Lord God, meron din silang hinihingi sa iyo. Meron din silang ipinapanalangin sa iyo. Kaya sa oras na ito, kami nagkakaisa bilang magkakapatid sa pananampalataya. At ang sabi niyo, Panginoon, kami magdamayan, kami magpanalanginan. Hallelujah. At sa oras na ito, kami nakikiisa sa kanilang dalangin at kahilingan, Panginoon. You will grant the desires of their hearts sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. At minsan pa, Panginoon, mapatutuhanan nila na ikaw na Diyos, kumikilos, O Lord God, ikaw na Diyos, totoo sa iyong mga pangako. And Lord, wala kang anak na bibiguin bagkos igagawad mo sa itinagdang panahon. And
Lord, ako nagdideklara prosperity sa lahat ng aspeto, O Lord God. Spiritual, physical, emotional, even financial prosperity sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. Amen. Hallelujah. At ako naniniwala na nananampalataya, Panginoon, walang anak mo ang magdarahop dahil ikaw na Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Panginoon, salamat. Hallelujah. And we also pray, O Lord God, for our coming 11th year anniversary. Lord, sa lahat ng mga aming iimbitahan, sa mga programang gagawin, sa mga paghahandang gagawin, lalo tigit, O Lord God, sa mga unbeliever na aming i-invite. Lord, we know and we believe, itatakda mo ang araw na yun bilang hindi lamang araw ng pagdiriwang at pagbubunyi, kundi lalo tigit, araw, hallelujah, na kung saan maraming tao ang tatanggap kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. Kaya, O Lord God, hallelujah, minsan pa sa araw na yun, in May 19, we will recognize that special day na ikaw na Diyos, hallelujah, ang siyang nagmamay-ari ng ministeryong ito. Panginoon, salamat. At sa buhay ng bawat isa, buong puso kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang itinaloy mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat. Hallelujah. As we glorify and magnify your name, send you haning yung mga pagpaparanduan lahat ng aming natanggap, O Lord God, at nagkakaisa kami from the bottom of our heart. Minsan pa, dinadakila, niluluwalhati, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.